Good morning, millennials. Maaga ako ngayon sa opisina, 30 minutes na advance ako. Actually, nag-iisa ako ngayon dahil kasi sa Eid holiday, nasa bakasyon yung dalawang boss ko, tapos tong kasama ko na nandito sa harapan ko, nasa business trip. So, nag-iisa ako ngayon. Nasa mood ako na mag-vlog, so I decided to vlog. So, ano po ang aking ihahayag ngayong umaga? Ngayong umaga, very interesting po ito. 5 bagay sa iyong paniniwala na kailangan nating linawin at bigyan ng katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita. Tuwing nagso-social media kasi ako at nag-FB, marami po kasi ako nababasa ng mga hinahayag o kino-comment o kaya nilalagay sa wall ng aking mga kakilala, kaibigan, mahal sa buhay na nakakalungkot po dahil kasi yung mga paniniwala natin tsaka mga luma nating paniniwala na talagang kailangan natin bigyan ng kaliwanagan. Una, number 1, madalas po pag nakakakita po ako ng mga namamatayan o kahit na yung mga nagkakaroon ng kamag-anak na nagkakaroon ng mga terminal sicknesses o mamamatay na, kadalasan po may mga naghahayag na kung kalooban ng Diyos, ano po ang magagawa natin. Minsan sasabihin po, tanggapin natin yung kalooban ng Diyos. Mga natatanggal sa trabaho, mga naghihiwalay na mag-asawa, mga nagkakaroon ng sakit, at mga bagay-bagay na tragedy na nangyayari sa kanila. Sasabihin po na tanggapin natin yung kalooban ng Diyos. Hindi po natin pwedeng questionin ang kalooban ng Diyos. Ngayong umaga to, pagkatapos ng panoodin tong video to, dinawin mo na po yung mindset mo regarding this belief. Unang-una po, hindi po kalooban ng Diyos na ma-short circuit ang buhay ng tao, mamatay, matanggal sa trabaho, mawasak ang pamilya, magkasakit. Yung mga bagay na yan, hindi po kalooban ng Diyos yan. Yan po ang dahilan kung bakit inihahayag ko na ang relihiyon ay hindi kalooban ng Diyos, kung hindi relasyon, na ikaw ay mapalapit sa Kanya, makilala mo siya ng gusto. Kasi po pagka hindi natin kilala yung Diyos, napakarami po nating alam o paniniwala na mga natutunan pa natin noon sa pamamagitan ng relihiyon, sabi-sabi, mga turo, na kailangan na natin linawin the moment na makilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Malinaw po na nahahayag sa Biblia, Jeremiah 29:11, "For my plans for you is to prosper you and not to harm you, but to give you hope in the future." Ang plano ng Diyos, pagyamanin ka, hindi ka saktan, hindi ka sirain, bigyan ka ng hinaharap. Sinabi rin sa John 10:10 that the devil came to steal, kill, and destroy, but the Lord came to give life and life to the fullest. Sa salita niya pa lang malinaw na, di ba? Ang demonyo ay pumarito upang magnakaw, pumatay at manira. Pero ang ating Panginoon pumunta rito upang bigyan ka ng buhay, naganap at kasiyasiya. So yung salita ng Diyos, magko-conflict po doon sa mga sinabi niya. Kung yung mga trahedya na binanggit ko kanina ay binigay ng Diyos sa iyo at kalooban niya yon, hindi po. Aba, may mga dumating na sa ibang department, so medyo maingay na. Pero tuloy po tayo. Ngayon ang katanungan lang po, bakit po hinahayaan ng Diyos na mangyari yon? Yung may mamatay, magkasakit, matanggal sa trabaho, masira ang pamilya, yung mga bagay na to, yung mga tragedy na to, na mangyari sa kanila yun. Actually, kung pag-uusapan po natin yung in-depth kasagutan dyan, amen, dapat bagong content to dahil mahaba po to. So, I'm going to try to explain it in a brief explanation. Sana po makuha po natin. Para sa akin po, 2 bagay lang kung bakit nangyayari yan. Una po, we tap the principle of stewardship. Pangalawa po, enablement ng written code. Ano pong ibig kong sabihin doon? Una po, yung dun sa principle of stewardship, itong katawan na to, pinagkatiwala po sa atin ng Diyos to. So inaasahan niya po na iingatan natin to, na ito po ay pangangalagaan natin. Pero kadalasan po, aminin po natin, hindi po natin alam kung paano pangalagaan ang ating katawan. Ito po ay ginagamit natin kung saan-saan. Tapos kumakain po tayo ng mga bagay-bagay na hindi po maganda sa katawan, hindi po nag-exercise, nagbibisyo, at dahil po doon, yung result po ng stewardship, natatap po natin. At even po ang kalikasan, pinagkatiwala sa atin ng Diyos eh. Pero alam po nating lahat at aminin po nating lahat na ang tao ang number 1 na sumisira ng kalikasan. Pinuputol ang mga puno, winawasak ang mga bundok, ginagawang subdivision, mga mining,
At even po yung paghigop ng oil, lahat ng mga bagay na yan na nagiging sanhi ng lindol, baha, at lahat ng mga natural calamity na nangyayari sa mundong ito. At ano naman po ang ibig sabihin sa written code? Yung written code, malalim po ito eh. Actually, lahat po ng nasusulat sa salita ng Diyos will never return void. Kaya po pag sinabi niya, mangyayari po. Minsan po kasi, mayroon tayong mga nagagawa that will cause blessing. May nagagawa po tayo that will cause curse. Kahit na po sabihin ng mga bagong mangangaral ngayon na invalid na yung Old Testament dahil po sa New Testament is the Gospel of Grace. Hindi ko po tinatanggap yun dahil malinaw po sa Psalms 119:89 that His word is eternal and it will stand firm in heaven. Kahit kasi Jesus, sinabi niya sa New Testament na pumarito siya rito upang hindi palitan ang nauutos kung hindi gampanan. Kaya po yung mga nagsasabi na ang hirap-hirap sumunod sa Panginoon dahil ang dami pong mga utos. Mga kapatid, yung mga bagay na yun nasusulat dahil alam ng Diyos na yung mga bagay na yun mabuti sa'yo. Yung mga bagay na hindi niya pinapagawa, alam niya masama yun sa'yo. Meron po tayong mga nagagawa na nagbubukas po ng pinto sa sumpa. At yun din po yung mga bagay-bagay na nabubuksan po natin kung bakit na nagkakaroon po tayo ng mga ganong tragedy. Dapat po natin tanggapin yan. May mga tragedy rin pong nangyari sa akin. At yun, tinatanggap ko po kung bakit po nangyari sa akin. May mga nagawa po ako na alam ko po, yun po yung nakapag-top kung bakit nabuksan po yung mga bagay na yun. Alam niyo po, minsan po, masyado po kasi tayong napapayakap na rito sa mundong ito eh. Tandaan po natin that this world is just temporal. Temporary lang po ito. Ang tunay na buhay po natin ay yung final destination natin. Nakapiling at ang ating Diyos at magkaroon po tayo ng tunay na buhay na ganap at kasiya-siya. Yun po ang tunay na buhay. So hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng tragedy. Patuloy po tayong manalangin sa Kanya na tanggalin sa atin yun. Magtiwala po tayo sa Kanyang salita. Sa Kanyang salita ay sinasabi na siya ay pumarito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So dapat expect po natin yung buhay na yun. Pangalawa po na kailangan po nating linawin, mahabang panalangin, mga religious ritual na kailangan nating gawin para ma-redeem yung malaking kasalanan na ginawa natin. Meron kasi tayong mga old concept o mga lumang paniniwala na kailangan po nating lumuhod na matagal, manalangin na matagal, yung iba nga nagpipinitensya, nagnunubina, at kung ano-ano pong mga ginagawa para lang po makaramdam na sila po ay na-redeem dun sa kasalanan na ginawa nila. Mali po yun. Malinaw po sa Kanyang salita that if you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sin. 1 John chapter 1 verse 9. Siya po ang faithful, siya po ang judge para patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Sabi niya sa Kanyang salita, repent for the kingdom of God is at hand. Ang ibig pong sabihin ng repent, hindi po ito yung old concept natin na hihingi ka ng tawad, pupunta ka sa confessional box, so makakaramdam ka ng satisfaction na pinatawad ka na at bukas gagawin mo ulit. Hindi po yun. Ang ibig po sabihin ng repent, change of mind. Pag ikaw po ay nagrepent, dapat yung kasalanan na yun, hindi mo nagagawin. At kung tapat kang hihingi ng tawad sa Kanya, kahit po short prayer na talagang galing sa puso at may katapatan, mga kapatid, patatawarin ka ng Diyos kahit saang lugar. Pangatlo pong paniniwala o concept natin na kailangan nating linawin. Pag ginagawa na ng karamihan, pwede nang gawin. Outdated na kasi yung salita ng Diyos. Mga kapatid, 1 Peter chapter 1 verse 25. The word of the Lord stands forever. Psalms 119:89. The word of the Lord is eternal and it stands firm in heaven. Ang pananampalataya po natin hindi po ito democratic. Ito po ay kingdom. Pag sinabi ng hari, ito po ay hindi mababalik. Tandaan niyo po ito. Lahat ng mga bagay na nauutos, sinabi niya yan dahil yan po ang maganda sa iyo. Meron pong positive outcome o blessing outcome kung ikaw po ay susunod. Kaya po niya sinasabi yun, para po sa iyo yun. Dahil kasi ang nais niya, mabigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pang-apat po na kailangan po nating linawin sa ating mga isipan at paniniwala at concept, yung sinasabing, lahat naman anak ng Diyos eh. Bakit ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Lahat naman nilikha ng Diyos at anak ng Diyos eh.
Ang katotohanan po, lahat po nilikha, pero hindi po lahat anak niya. Malinaw po sa sinabi sa kanyang salita, Matthew chapter 12, verse 50. For whoever does the will of my Father is my brother, my sister, and my mother. Yung mga tao po na gumagawa ng kanyang kalooban ay ang pamilya ng Diyos. Malinaw po yun. Magsawa na tayo sa buhay natin na wala pong kinahihinatnan. Actually po, kung yung buhay mo ngayon na hindi pa kilala yung Diyos ay may binibigay sa yung magandang bagay, tuloy mo po yan. Dahil sinisigurado ko po sa iyo, wala namang binibigay na maganda yan. Mga kapatid, ang buhay ko po ay buhay na wasak. At pinakamagandang nangyari sa buhay ko na naitama at nagkaroon po ng pagpapala sa buhay ko ay nakilala ko siya at sumunod ako sa kanyang mga kalooban. Kaya po ako naghahayag. Kaya po ako nag-aaksaya ng oras para maghayag. Kasi yung bagay na natanggap ko, para sa akin, it is a treasure. Pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay ko. Hindi po para sa akin lang to. Selfishness po yun. Kailangan ko pong i-share to sa mundo, lalong-lalo na sa mga taong walang pag-asa. Panglima pong pinakamahalagang bagay na kailangan nating linawin sa ating mga paniniwala at mindset is about the grace of God. Siguro po gagawa po ako ng ibang content regarding this topic dahil po napakahalaga po na i-explain to in detail. Nalulungkot lang po kasi ako dahil may mga naririnig ako na naghahayag regarding the grace of God na grabe po ang exploitation nito. May narinig po ako, sinabi niya pagod na ako sa mga religious mindset doon sa mga Pharisees and Sadducees na patuloy na nagja-judge daw ng mga tao, ginajudge daw yung mga taong naninigarilyo, yung ginajudge yung mga tao na mananampalataya na nagsusugal pa. Sabi pa nga doon anong tawag mo doon sa mga mananampalatayang nagsusugal? Gambling children of God. Anong tawag mo doon sa mga tao na naninigarilyo pa rin na mananampalataya? Smoking children of God. Hindi raw po natin kayang sukatin ang pagmamahal at grasya ng Diyos even na makagawa tayo ng kasalanan at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sabi pa nga wag daw tayong magkaroon ng pressure kung paulit-ulit natin nasisira yung pangako natin o paulit-ulit natin nasisira yung mga bagay na hindi natin magawa. Real talk po, I'm not just being religious mga kapatid. Pero alam niyo po, kung tatanggapin ko po yan, pabor po sa akin yan, di ba? Kasi unang-unang sa lahat, nabanggit ko po sa inyo kanina, wasak ang buhay ko. Ayan, puro nga po ako. Nakilala ko po ang Panginoon sa kulungan, mga kapatid. Ngayon ko lang po i-open yan dahil hindi naman po ako nagte-testimony dito sa Freshman. Kung ang mga kasalanan na ginagawa ko o yung mga bagay na nasisira ko o nagagawa ko pa rin, ay hindi ko bibigyan ng pressure sa sarili ko because of the grace of God. Kalokohan po yun para sa akin. Naniniwala po ako na ang grace is unmerited favor of God. Naniniwala po ako doon. Hindi po tayo karapat-dapat pero ibinigay ng Diyos yung pabor ng kaligtasan. Totoo po yun. Pero millennials, ang grace of God, tayo po kasi Hentil or Gentiles, wala po tayong karapatang maligtas. Actually, nung Old Testament, ini-eliminate na ang Gentiles dahil napakarami pong ginawa ang ating mga ninuno o mga nauna sa atin na grabing karumal-dumal na kasalanan sa Diyos. At alam naman natin, sinabi ko kanina, yung kasalanan na yan ay nagdudulot ng generational curses, which yung ating pong lahi, wala na pong pag-asa na maligtas But by the grace of God, by His blood, and the shedding of His blood in the cross, nagkaroon po tayo ng kalakasan. Nagkaroon po tayo ng pag-asa, na meron pa pong pag-asa na magbago yung mga hentil para makapasok sa kanyang kaharian. Ang grace of God, wala namang ginawa yung hentil para ma-receive nila yon. Dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos, na ang gusto niya lahat maligtas, ibinigay niya po yung grace of God, which is the cross, para po tayo magkaroon lahat ng kaligtasan. That is true. Ang nangyari po, kahit na po hindi po tayo karapat-dapat, idinala po tayo sa pintuan at binuksan yung pintuan na yon para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero the moment na pumasok po tayo doon sa kaharian ng Diyos, dapat may responsibilidad na rin tayo na mabuhay according to the culture of heaven. Napakapangit naman po yung iniligtas ka, pinapasok ka sa kaharian, pagdating mo doon, sinungaling ka pa rin, magnanakaw ka pa rin, naninigarilyo ka pa rin, nambababae ka pa rin.
alipusta ka pa rin, magagalitin ka pa rin. That is nonsense. Ito po ang nakakalimutan ng mga grace preacher eh. Nang humingi ka ng tawad, when you repent, nagkaroon ka ng change of mind, at ikaw ay tinanggap ng Diyos, ang unang-una pong mangyayari, ang banal na spirito ay pumapa sa iyo. Ito po yung sealed. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng sealed? Lahat ng mga bagay nung unang panahon, pag authentic, nilalagyan po ito ng sealed. Yung parang goma na kulay pula. Pag wala po nun, hindi po yun authentic, hindi po yun, wala pong authority yun, hindi po tinatanggap ng mga Romans yun. Ang Holy Spirit, according to the Bible, is the sealed of the children of God. Pag wala kang banal na spirito, counterfeit ka lang. Ang pagbabago po, hindi po ito sariling gawa. Ito po ay divine. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. The moment na tanggapin mo siya at tanggapin mo ang banal na spirito sa iyong buhay, babaguhin ka po niya divinely. Hindi po yung nangangako ka, hindi ko nagagawin to, hindi ko nagagawin to. Pag ikaw po ay puspos ng banal na spirito, grabe po ang conviction mo. Nangyari po sa akin yan, kaya po ako confident na sinasabi sa inyo yan. Marami akong kasalanan na biglang ayaw ko nang gawin. Hindi na po ako naninigarilyo, hindi na po ako nagmumura. Yung mga bagay na natural lang na ginagawa ko dati, galit, nanununtok po ako, nananaksak po ako, pero hindi ko na po ginagawa yun. When the Holy Spirit controlled me, it changed me inside out. It gave me compassion. It gave me love. It gave me peace. Ang kapangyarihan ng banal na spirito, baguhin yung puso mo. Yung puso mong bato, gagawin niyang laman. Babaguhin niya yung mindset mo. Kaya nga po sinabi sa kanyang salita na pag tinanggap mo siya, ikaw ay bagong tao na. Babaguhin ka ng banal na spirito. And that is divine and power of God. Hindi po ito gawa ng tao. Kaya kung mangangako ka, every time na New Year, meron kang New Year's resolution, masisira mo yun kasi hindi kayang baguhin ng tao ang sarili niya. Ang pwede lang magbago sa'yo, ang Diyos. Yes, napakasarap pong pakinggan yung Grace Gospel. Pero sana i-balance po natin ito ng how to be filled by the Holy Spirit and how to walk in the Spirit. Do not box your faith in human wisdom. Sabi nga ni Paul, I came not for an eloquent word, but by the power of God. May kapangyarihan ng banal na spirito, baka pangyarihan ng Diyos, kaya niya magbago ng tao. Yes, grace is powerful, and the love of God is unmeasurable. Pero tandaan niyo po, ang grace of God is an empowerment for you to be changed at magkaroon po ng bagong mindset. Wala pong problema yung kasalanan at pagbabago the moment na ikaw ay puspusin ng banal na spirito. Huwag po tayong ma-pressure, tama, na magbago. Dahil hindi po sa kakayahan po natin yun, kung hindi sa kapangyarihan ng banal na spirito. Sana po magkaroon po ng linaw, yung 5 bagay na yun ay nagkaroon ng linaw sa iyo. This is hope, great hope, and blessing. So God bless and shalom.